is kitang-kita nyo kung paano ko ipinaglaban si Medit. Pero behind my back, napagsalitaan pa ako ng hindi maganda. Na ginamit ko lang to sa personal interest sa Medit community. Masakit yun. Nanginginig ako ngayon. So, kitang-kita nyo yung puhunan ko, right? How did I invest time, effort? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo to. And alam ko marami sa inyo nakakita sa aking performance kung paano ko ipinaglaban si Medit. Sa umpisa ng kanyang laban, sa umpisa ng bagong pagbangon niya, nakita nyo, noon nag-start lang ako as reactionist by using my voiceover. Nagre-reaction sa mga love tips sa kabila. So nakita nyo yun. And sinuportahan naman ako through that kind of videos, vlogs na ginawa ko. Marami akong supporters at nagustuhan nila. So, ibig sabihin, I started it with my voiceover. Kaya tinangkilik ako. Marami akong ginawa doon sa aking efforts, sa aking mga pamamaraan. And behind that, nagustuhan nila yung mga jokes ko through voiceover without yet any appearance. Ay tinangkilik nila si Egypta na wala pa ako sa Medit community. And since nagustuhan nila ako, merong nag-approach sa akin na kunin ako as one of the Medit reactor. Naniniwala sila sa aking kakayahan nang pinitik ko ang kalingap in my own ways at nagustuhan ng kadalasan. Kaya tuluyan na nila akong kinuha. Pero marami na akong subscribers. Marami na akong followers. Pero ang masakit lang, dahil umabot sa ganitong sitwasyon na hindi natin alam, hindi natin hawak ang tamang oras, dahil life is just a ball. Napakasakit lang sa part ko na ang dedikasyon ko para kay Medit is kitang-kita nyo kung paano ko ipinaglaban si Medit. Pero behind my back, napagsalitaan pa ako ng hindi maganda. Na ginamit ko lang to sa personal interest sa Medit community. Masakit yun. I can't believe it. Si Madam Egypta ngayon ang nagsasalita. Sinasabi ng marami ng mga nakakapanood, especially sa komunidad ni Medit, na wala yan, nagtatampo lamang si Madam Egypta. Nagtatampo lang siya, naglalabas lang siya ng kanyang saloobin sa mga narinig niya na hindi pinapahalagahan ang kanyang sakripisyo, ang kanyang mga ginawa para kay Medit. Wow! Very, very bad. It seems like na mukhang unti-unti nang gumuguho ang pundasyon ng Medit community. Yes, marami pa kayo dyan. Pero dahil sa sinabi ni Madam Egypta,
kung paano niya pinahalagahan si Medi, kung paano niya sinuportahan sa kabila ng nag-uumpisa pa lamang ito, sa kabila ng kakahiwalay pa lamang nito sa Kalingap, marami pa rin talagang hindi satisfied. It seems to be na marami ang naiinggit. Marami ngayon ang hindi na satisfied. At dahil dito, alam naman natin na prime reactor ng Medit community itong si Ate Egypta, itong si Madam Egypta, mukhang pag nagkataon na mawala sa kanila si Madam Egypta, magkakaloko-loko na. Sasabihin nila na hindi naman nag-aaway itong si Medit at si Egypta. Yes, most probably, pero the fact na nag-e-emote ang ating best actress na si Madam Egypta, hindi ibig sabihin nun hindi masama ang kanyang loob. Masama yun, Shem. Hindi naman pwedeng basta ganun-ganun na lamang na magsasalita siya. What? For that? For the views? Pero aminin man natin, syempre, kagaya ng sinabi ni Egypta na tumaas din naman ang kanyang views, tumaas ang kanyang subscribers, nang dahil na rin kay Medit. Kumbaga is give and take yan. Hindi pa pwedeng sabihin na basta ka na lamang sumusuporta. What? Nang wala ka namang magiging pakinabang kung tutusin. Ano ka? Reactor charity ka talaga? Na wala kang makukuha, na wala kang mabe-benefit? Lahat tayo may nabe-benefit. But we will give in return dun sa mga benefits na nakukuha rin naman natin. Ang pangit lang, kapag nandoon ka sa isang komunidad, na wala ka namang naitutulong na matino talaga sa kanya. Ngayon, ang iniisip ko ngayon, pag ito ay hindi nagtapos, kahit sabihin na natin wala namang direktang alitan sa pagitan ni Medit at ni Egypta, na sinasabi nila na ito yung mga ibang nagkukomento, no, na sumusuporta kay Medit na nagsasalita laban kay Egypta, ay hindi nalalayo na mismong si Medit at si Ate Egypta ang magkabangga sa susunod kung hindi titikom ang mga bibig, ang mga makakating ngala-ngala nitong mga ibang taga-suporta ni Medit. Kayo ang sisira kay Medit. No? Kayo, kung pinapakita nyo na maganda ang imahe ni Medit at siya mismo na si Medit ay pinapakita niya na siya ay mapagkakatiwalaan at hindi kagaya ng mga sinasabi namin nung mga nakaraan, well, let me guess. Well, let me tell you this, na malapit nang masira ang reputasyon ni Medit dahil sa pinagagagawa nyo at itong mga sinasabi ni Ate Egypta ay may katotohanan. Hindi sa kinakampihan ko si Ate Egypta. Pero kung ito ay hindi maayos within your inner circle, yes, inner circle, ay hindi malayong si Medit at si Egypta ang magkabangga. Bakit? Sapagkat kapag hindi napigilan si Ate Egypta, magsasalita siya ng mga nalalaman niya kay Medit. Paano ngayon yan? Kapag nagsalita na si Ate Egypta. Si Ate Egypta, wala namang personal sa akin yan. No, tayo nagre-reaction lamang. Paano nyo ngayon sasagutin si Ate Egypta kapag nagsimula na niyang bakbakan si Medit? At hindi malayong mangyari yan. Dahil nakita na natin ang emosyon ng isang tao. Hindi pwedeng sabihin na hindi. Ano? Sino ang magtatanggol ngayon kay Medit? Yung mga insekto na reactor na nandiyan dyan kay Medit. Wala. Walang-wala. Mukhang yung mga reactor na matitira dyan ay hindi pa nakakapagbayad ng bill ng kuryente. Mga hindi pa nakakapaglaba, hindi pa nakakapagsambay, hindi pa nakakapaglinis ng bahay. Tapos magre-reaksyon. At pag nagreaksyon, wala rin namang makitang sustansya sa kanilang mga sinasabi. Paano na ngayon yan kay Medit? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Medit. Galing-galingan nyo kasi. Para naman hindi nagkakagulo sa inyong komunidad. Parang unti-unti nang naglalaglagan yung mga libag sa katawan ng komunidad mo, Medit. Yes, mo. Unti-unti. Sponsors, reactors, saan ka pa ngayon susuot? Well, you better think twice, Medit, sa mga ganitong pagkakataon. Dahil hindi nalalayo
kagaya ng sinasabi ko, hindi ko naman sinasabi na mag-away kayo, pero kapag hindi nyo na-address to, the fact na nagsalita na si Ate Egypta, ibig sabihin mayroon ng laman. Hindi man direkta sa'yo, pero dahil sa mga hindi nag-iisip ng mga taga-suporta mo, malapit na ikaw ang mapuruhan. Hindi malayo na hindi ikaw ang mapuruhan dito. Kaya kung ako sa inyo, pagsabihan mo yung iyong mga magagaling na taga-suporta, yung iba pang reactors. Alam ko yan. Kahit papano kilala ko si Ate Egypta. Kaya mag-isip-isip kami dito. You have everything to lose. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ingatan mo. Una tigit sa lahat, yung iyong pamilya na madadamay dito. Ingatan mo yung iyong reputasyon sa iyong eskwelahan. Ambassador ka pa naman. Representative. At ano na lang ang sasabihin nila? Na ang kanilang tagapanguna, na ang kanilang leader ay punong-puno ng kontrobersya. Not good. Not good. Huwag mong masyadong intindihin yung laptin-laptin na yan. Wag. Wag. Kasi alam nyo naman na ginaya nyo lamang yan. Yes, karapatan nyo na mag-lap team, pero hindi yan ang iyong priority. Natatandaan mo ba nung mga nakaraan na sinabi ko sa'yo na sagutin mo muna ang iyong mga kritiko, lahat ng mga ibinabato sa'yo, pero mukhang dinidedma sapagkat walang matinong maisagot dahil yung iba ay may katotohanan. Dapat yan ang inaayos mo, hindi kung ano-ano man. Punong-puno ka na nga ng kamatis na ibinato sa'yo, gusto mo pa, laging sweet ang iyong image. Very bad. Kaya dito kay Ate Egypta, yes, hindi nila pinahalagahan ang iyong sakripisyo, ang iyong mga pakikidagma sa mga reactors ng Kalingap. Kalain mo yun, nakipagbalahuraan ka. Pagkatapos, ganun-ganun na lang. Ipinagtanggol mo at itinaas mo, itinaguyod mo ang isang medit, ang isang leche plan. Tapos ganun na lamang ang igagamti sa'yo. Pagdududahan ka pa, sasabihin na ng gagamit ka lang daw. Totoo ba? Medit. Anong gagawin mo ngayon dyan? Isa sa mga pinaka-the best na reactor mo, ginaganong-ganon na lamang. Kapag hindi mo na ipagtanggol si Ate Egypta, baka ikaw na ang susunod. Ito ay nasasabi ko lamang base sa aming mga napapanood at nakikita. Kaya kung ako sa iyo, medit, ayusin mo na yan. At kay Ate Egypta, alam mo na.